Akala ng marami, ang sakit na demensya ay sakit na bunga ng pagtanda. Panoorin niyo ang video na to para mas maunawaan kung number 1, ano nga ba talaga ang demensya? Number 2, ano ang sanhi nito? And number 3, kaya ba itong i-manage or ma-reverse kahit may edad na? According to World Health Organization, as of March 2023, merong 55 million na tao ang apektado ng demensya sa buong mundo at taon-taon nadadagdagan pa ito ng 10 milyon. Sa Pilipinas, as of 2021, 16 out of 1,000 na katao ang apektado nito at sa pataas pa sa mga susunod na taon. Ang pinaka-common type ng demensya ay Alzheimer's na nasa 85.5%. Ano nga ba ang Alzheimer's dementia? Ito ay isang neurodegenerative illness na kung saan ang utak ay unti-unting nadadamage at naapektuhan ng memorya, pag-iisip, pagsusolve ng problema, pagsasalita at pag-unawa. Kapag may demensya, namamatay at nababawasan ng nerve cell. Progressive ang kondisyon na ito at palala ang sintomas. Ang namamatay na nerve cell sa utak ay hindi na napapalitan. Nagsisimula ang pagliit sa hippocampus part ng brain na responsible sa learning at memory. Yang image na yan ay brain scan ng isang taong may demensya. Mapapansin na ang black areas ay sa palaki habang paliit naman ng paliit ang gray area na siya mismong utak. Habang padami ang namamatay na cells, lumiliit ang utak mula sa average size na 1.3 kg at nababawasan ng kalahati or up to 65 grams na lang. Ang pinakamalimit na sintomas ng demensya ay paghina ng memorya, konsentrasyon, hirap sa pag-organisa at pagpaplano, hirap sa pagsasalita, hindi matukoy agad ang nakikita or problema sa visual perception, at mood swings. Ilan sa mga contributing factors sa pagkakameron ng demensya ang less education, traumatic brain injury or TBI, hypertension, stress, alcoholism, obesity, smoking, depression, social isolation, sedentary lifestyle, diabetes, insulin resistance. Alin man ang present sa mga factors na ito ay nagko-contribute sa pagtaas ng tsansa ng demensya. Paano ang bawat factors na ito ay nagiging dahilan ng brain damage? Igrupo natin ang mga contributing factors na nabanggit sa dalawa. Ang group A, neuroinflammation. Ang traumatic brain injury, stress, alcohol, diabetes, insulin resistance, air pollution, at paninigarilyo ay may one thing in common. Ang mga ito ay nagiging sanhi ng neuroinflammation. Ang inflammation ay immune system response ng katawan kapag may damaged tissue, infection, o may kailangang linisin o ayusin. Kung ang katawan natin ay may tinatawag na macrophage, isang klase ng cell sa immune system na responsible sa paglaban sa mga pathogens tulad ng viruses, bacteria, at mga foreign invaders sa katawan, ang utak naman ay may tinatawag na microglia. Ito ay matatagpuan sa brain at spinal cord at responsible bilang first and main form of active defense sa central nervous system. Kapag ang microglia na ito ay nagkameron ng tinatawag na persistent activation, dahil sa paulit-ulit na inflammation, ito ang nagiging sanhi ng demensya. For example, nagkameron ka ng traumatic brain injury, nabagok ka o anumang injury at nagkameron ng concussion. Katulad ng ibang immune response, matatandaan yan ang katawan mo. Magkakameron ng utak mo ng inflammation response and microglial activity bilang depensa sa inflammation. Pero over time, yung inflammation at activity na yon ay babalik sa baseline or original state. So kung nagkameron ka ng another trauma, bago pa masettle yung naunang trauma, magdodoble ang trabaho ng microglia at dito papasok yung tinatawag na persistent activation. Ano ngayon ang kinalaman ng ibang factors tulad ng pag-iinom, paninigarilyo, leaky gut, stress, at air pollution? Magti-trigger ito ng mas pag-activate ng microglia at inflammation sa brain, kaya mas bibigat ang trabaho ng katawan at utak mo. Ang katawan natin ay mas magaling sa pagbabalanse ng inflammation para ito ay mag-heal kumpara sa utak. Yon ay dahil ang utak ay protected na ng skull at hindi siya dapat nasasaktan. Dahil dito, ang utak natin ay umaasa na lang sa clean up upang malunasan ang inflammation. Ang isang paraan kung paano nilalabanan ng brain ang inflammation ay yung tinatawag na autophagy or self-eating. Kapag tayo ay nasa fasted stage,
wala tayong pinapasok na anumang fuel at resources sa katawan. Meaning, hindi tayo nakain. Dahil walang resources, naghahanap ang katawan mo ng protein sa mga tissues, kaya nagkakameron ng recycling. Dito nalilinis ng utak mo ang mga damaged tissues para mag-heal mula sa inflammation. Kung makaka-experience ka ng head injury, wag na wag kang iinom ng soda or any sugar-loaded drinks. Ito ang isa sa magpapalala ng inflammation dahil sa pagtaas ng insulin level at magto-turn off sa autophagy process. May isa pang theory ang mga scientists sa inflammation na to. Pero ang common denominator nila, autophagy pa rin or fasting. Ito ay ang lysosome storage problem. Ang lysosome ay digestive system ng mga cell. Ang isa sa mga function nito is to destroy worn-out cellular parts in a process called, katulad na nabanggit ko kanina, autophagy. Isipin mo na ang katawan mo ay bahay mo. Kung hindi mo ito nalilinis at naimbak na lahat ng kalat, matirahan mo pa kaya ito? At ang paglilinis ay nangyayari lamang kapag ang katawan mo ay pumapasok sa state ng autophagy or self-eating. Para magkameron nito, isa lang ang pamamaraan, fasting. Marami ng pag-aaral tungkol sa fasting at marami na din patunay kung gaano ito ka-effective sa pag-improve ng dementia. So yun ang unang grupo, neuroinflammation. Dako naman tayo sa Group B. Group B, kasama dito ang less education, hypertension, social isolation, sedentary lifestyle, diabetes, insulin resistance, nutrient deficiency, smoking, stress. Anong meron sa mga nabanggit para maging factor ng dementia? Nagko-contribute ito sa paghina ng utak. Hindi napapalakas, hindi nagagamit masyado, underdeveloped, hanggang sa totally mag-degenerate na ito. Ano ba ang kailangan ng utak para lumakas? Number 1, fuel. Not just any kind of fuel. Stable fuel. Ang utak mo ay 2% ng body weight at 20 to 25% ng calories mo ay ito ang nagamit. At dahil malakas gumamit ng energy ang brain mo, hindi po pwedeng on and off ang energy nito. Kailangan stable ang fuel para steady ang energy supply. Ang energy supply nito could be in two forms, glucose and ketones. Traditionally, sinasabi sa atin, lalo na ng mga doctors, na glucose lamang ang source of energy ng brain. Pero ito ay walang katotohanan. Kapag tayo ay naka-fasting, 75% ng fuel natin ay galing sa ketones. Ang ketones ay isang type ng chemical na napoproduce ng atay kapag nagbe-breakdown ng fats. Pero dahil puro carb-loaded ang modern diet at dito halos nabubuhay ang mga tao, ang utak ay nakadepende na sa 100% glucose bilang fuel nito. At di na nagagamit ang ketones, which is the preferred fuel of your brain. Kumbaga, ang ketones ay backup fuel in the absence of glucose. Number 2, activation. Every cell in the body has a purpose. At para magawa ng bawat cell ang kanyang function, kailangan natin ng fuel at dito papasok ang activation. Kung hindi mo ito gagamitin, again, dito nag-uumpisa ang degeneration ng brain cells. Kung hindi nagagamit ang brain cells, sa kabila ng fuel nito, you either use it or lose it. Number 3, catalysts. To build a strong brain, kailangan natin ng catalyst or mga substance to speed up chemical reaction tulad ng BDNF or brain-derived neurotrophic factor at HGH or human growth hormone. Huwag nyo na masyadong tandaan yung term, masyadong science. Ang importante lang ay malaman na ang utak ay kailangan ng mga tamang pathways and networks. At para mangyari ito, kailangan ng mga sangkap tulad ng binanggit ko. Number 4, building blocks tulad ng DHA, docosahexaenoic acid. Yung nasa fish oil, amino acids, yung nasa protein at cholesterol. Yung cholesterol, yun yung kinatatakutan ng marami. Ang utak natin ay kailangan ng cholesterol. Pero dahil sa mga iniinom na drugs para pababain ito, plus pinalilimit pa ng doktor ang mga pagkain nito, hindi ito mabuting idea. So, anong gagawin? Paano palalakasin ang utak? Meron tayong 100 billion brain cells at bawat brain cells ay gumagawa ng 5 to 10,000 connection to other cells at ang tawag dito sa connection na to ay synapses. This is how cells talk to each other. Yes, nag-uusap po sila. Meron din tayong tinatawag na neuroplasticity kung saan ang utak ay kusang nag-a-adapt sa environment. Kaya kapag meron kang bagong learned skill,
na pinag-aaralan, nag-a-adjust ang brain sa bago mong experience. Your brain cells fire and wire together as you learn new skills. At dahil dito, nagagamit mo siya at hindi lang stagnant. At the more na ginagamit mo ang utak mo, the more na interconnected ang mga brain cells mo sa ibang cells. At dahil dito, tumataas ang neuronal stability at naiiwasan ang brain degeneration. Kaya kung kulang ka sa edukasyon, less ang brain stimulation dahil hindi ito activated. Anong mga solusyon? Mag-aral ng bagong skills. Never stop learning. Ang pag-aaral, wala yung edad, wala ang katapusan. Habang buhay ka, pwede mag-aral. Ang utak natin ay designed para sa stimulation. Sabi nga, pag di ginagamit, kinakalawang din ng utak. Ito ang law of atrophy. What you don't use, you lose. Universal yan. What about sedentary lifestyle or inactive lifestyle? Ang inactive lifestyle ay factor sa dementia. Bakit? Tandaan na 90% ng signals para ma-stimulate ang brain ay galing sa pagkilos. What about social isolation? Less interactions means less brain stimulation. Bilang tao, kailangan natin ng iba't ibang stimulations tulad ng physical, emotional, chemical, at mental activity. Solution: sumali sa mga clubs, charity works, at kung ano pang organizations kung saan may interactions and socialization. What about hypertension? Ang brain ang gumagamit ng 20% ng oxygen mo. Kapag mataas ang blood pressure, konting oxygenated blood lang ang nadadala sa blood vessel patungo sa utak. At dahil dito, kinukulang ito sa oxygen. Gaya ng nabanggit kanina, 90% ng stimulation ay galing sa paggalaw. Kapag gumagalaw ka tulad ng exercise, ang utak mo ay nagpo-produce ng hormones tulad ng BDNF at HGH, yung nabanggit ko kanina, para magkameron ng connection. Mahalagang paalala, unahin ang physical exercise kaysa mental exercise. Ang physical exercise ay nagdadrive ng 90% ng signals para mag-grow ang brain. Puproduce ito ng bagong neurons at hormones para mas matuto ka sa mga mental activities na gagawin mo. You can't make new connections just by doing mental activities. Kailangan may physical activity muna. Siyempre, yung isang factor pa, yung stress. Nagiging sanhi din ito ng neural inflammation. Kapag stress, inilalagay natin ang katawan natin sa survival mode. Nababawasan ang pagiging creative at focus dahil ang gusto lang ng katawan, makaalis sa kinasasadlakan niyang stress na pakiramdam. At dahil stress, nadidrain ang utak sa kailangang energy at oxygen. Kaya nakakasama. So anong solusyon dito? Ang meditation ay nakatutulong sa ganitong sitwasyon. Pinakakalma nito ang utak at ibinabalik sa balanse. What about smoking and alcohol? Nagpapalala ito ng dementia. Kaya ang solution is simply to stop. Sa kaso naman ng obesity, insulin resistance, diabetes, at nutritional deficiency, nagpapalala din ito ng dementia dahil ang common cause ng mga ito ay poor nutrition. Ang utak natin kailangan ng proper nourishment. Kung ano ang pinapasok mo sa bituka mo, yun din ang pagkain ng utak mo. Ano yan ang solusyon dito? Low carb, high fat, ketogenic diet, fasting, and eat real whole foods only. Makakatulong din ang ilang supplements tulad ng quality fish oil bilang source ng omega-3 fatty acids, turmeric, green tea. Magkameron din ng quality sleep kung saan nabibigyan ng pagkakataon na mag-repair ang utak. And mag-fasting gaya ng nabanggit kanina. Ito'y dahil the moment na nag-fast ka, binibigyan mo ng break ang katawan mo na maglinis ng waste, toxins, at mag-recycle. Dito magsisimula mag-improve ang kondisyon ng utak. Sinasabi ng conventional medicine na walang cure ang dementia. At hanggang ngayon ay debatable pa din ang mga causes nito. Pero marami na din namang nagpapublish ng research at studies para mapatunayan ang nabanggit na mga theories. Bukod pa rito, marami na din mga testimonials sa mga viewers at mismo mga pasyente na kung saan napakalaki ng improvement sa symptoms nung sinunod nila ang holistic advice gaya ng mga nakasaad. So, isummarize natin ang mga solutions. Hindi lang po ito sa case ng meron na, kung hindi even sa case na wala pa. Go low carb keto, eat real whole foods, do intermittent fasting, exercise, mental and physical, stop smoking, stop alcohol, take supplements like fish oil, turmeric, green tea, quality sleep, and social interaction. There you have it. Sana may natutunan kayo. Please share, like, and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you on my next videos. Bye-bye.